Magandang umaga mga kababayan. Ngayon pong umaga ay dadalhin namin kayo mula Benguet patungong Oriental Mindoro hanggang sa Mozambique upang tunghayan po natin ang mga kwento ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Mga kwentong hindi lang nagbibigay ng inspirasyon, kundi nagpapaalaala sa atin na may pag-asa sa bawat pagtulong. Ito ang MCGI Cares. Sa gitna ng mga pagsubok na kinahaharap ng marami, may mga lugar na tahimik na nagbibigay liwanag at pag-asa. Sa Tuba, Benguet, isang bagong charity center ang nagbubukas ng pinto, handang maghatid ng libreng serbisyong medikal para sa komunidad at mga karatig lugar. Sa panahon na tila mabigat ang lahat, pinapaalala nito sa atin na hindi tayo nag-iisa. May mga paraan, may mga taong handang tumulong at higit sa lahat, may pag-asa. Maraming salamat po at naimbag nga malayim ka na kayo amin mga kakapsat dito po sa atin pong bagong charity center. Una, papasalamat po tayo of course sa ating pong mga panauhin. Maraming salamat po. Naririto tayo sa third floor ng Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras, Palispis Highway sa Tuba. At pinasasalamatan natin of course ang ating pong mga bisita ngayon. Although ito po ay mabilisan ngayon, ano? Of course, Vice Mayor ng atin pong lugar, si Vice Mayor Maria Carantes dito sa Tuba, Benguet. Kasama ng ating Municipal Councilor, si Councilor Rebecca Apil. Maraming salamat po for gracing yung atin pong opening dito sa atin pong MCGI Charity Center. Siyempre, maraming salamat kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. At pwede pong mapuntahan ating mga kababayan, please. Ito pong ating dako dito. Dito po tayo pwedeng mag-accommodate ng atin pong mga ginagawa na medical mission. So hindi na lang po pupunta lang basta dun sa iba-ibang area. Although gagawin pa rin po natin ito na umikot, ano? Kagaya ng ginagawa natin sa Baguio, inumpisahan natin. But just the same, ito po ay pirming lugar na. Every time meron tayong ginagawang medical mission, dito na sila pwedeng pumunta. May isolation tayo dito kung sakali na meron pong kailangang i-isolate yung mga doktor natin. Nandito na po yung ating pharmacy. Dito po yung ating mga libreng gamot. So yung mga libreng gamot po natin ay pwede nilang ma-avail dito kung ano yung i-reseta ng atin pong mga doktor. Meron po tayong laboratory dito. Magandang araw po sa inyo. Parang may nakapila ngayon. Salamat po. Dito po yung ating laboratory. Dito sa laboratory po natin, may extraction po tayo dito, ma'am, sir. At nandyan po yung ating mga facilities din para doon sa blood chem. Alam nyo naman yun, Mayor, ano? And dito po sa area na to, meron din tayong mga setup ng optical, meron tayong legal consultation po dito. Andyan natin mga lawyers. At dito naman po yung ating dental. Dito po yung chairs natin. So ito po ay meron na ding dalawang chairs na nandito sa dental. Meron tayong OBGYN setup. Meron po tayong pa-ultrasound dito. At meron din tayong physical therapy. So ito po yung mga sections natin. Ako ay very happy. I'm very happy. No? Hindi ako mapaniwala na biglang umusbong ito. Akala ko ordinary lang na medical mission. Pero hindi pala. Dito na yung sentro. Kaya kami ay pinagpala dito sa Tuba. Unang-una ho, gusto ko lang hong sabihin na salamat sa Diyos.
puso kami nagpapasalamat, Brother Daniel. Isang grupo lang ang nakita ko lagi na kasama ko pagdating sa medical mission. At ito yung ating MCGI. Love needs expression. Sabi nga din nung kanta ni Michael Jackson, love needs expression. At yun ang sinasabi ng Biblia. Nandun sa 3:18 naman ng sulat ni Juan na ang sabi, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya yun po ang ating sinisikap na magawa. And that is one of the reasons bakit ngayon po ay nagbubukas tayo ng MCGI Charity Center dito sa Tuba, Benguet. Malaking tulong po. At saka malaking din po sa pagpapagamot kasi mahal ang gamot. Pupunta po tayo sa mahal ang pa-check up. Ano, parang gumaan dito sa dibdib ko. Ay, hindi na ako bibili pa ng gamot. Ito na lang. Ayos, maganda, masaya. At isa pa, parang nasa tabi mo ang Diyos. Sa bawat komunidad, mahalaga ang kahandaan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Sa isang barangay sa Oriental Mindoro, isang ambulansya ang nagbibigay ng bagong pag-asa para sa mas mabilis at mas maayos na pagtugon sa mga emerhensiya. Isang simpleng donasyon, ngunit may kakayahang magbigay ng kapanatagan sa buong komunidad. Kami po sa Barangay Matula-Tula, pag may emergency, lalo na po pag kinakailangan ng ambulansya, natatagalan po kaming magdala ng pasyente. Kasi pag ang pasyente po namin ay ambulansya kailangan, ibig sabihin sa Kalapan po iyon. At kung mawala pong ambulansya ang barangay, kinakailangan po naming dumaan sa Municipal Health Office. Pag may available pong ambulansya, makahiram po kami. Pero pag nasa travel naman po, wala po kami mahihiram. Nung naka-encounter po ako nung ako po hindi pa barangay official, nangailangan po ako ng sasakyan, ay nung panahon nung nakaraan, dahil yung GSM hindi naman ho agad-agad hindi mo naman siya agad-agad na magagamit ng basta-basta ng ganon. Ang kaibahan lang po, nung ako po nangailangan ng sasakyan, nung anak ko na po ang nadala sa ospital, dati po ang ginagawa ko po, single na lang po kami. Kaysa naman sa hihintayin ko po yung sasakyan na sa barangay na hindi naman agad dumarating. Dati talaga, meron naman kaming sasakyan na nagagamit, kaya lamang talagang kulang at hindi talaga ganun kaayos na pang-respond kasi Equipment. lagi ding kulang dahil sa laki ng population ng Matula-Tula ay hindi halos talaga matugunan yung mga emergencies nito. Oo, tsaka isa pa po, wala po yung mga equipment niya, wala po. Halimbawa, pag may mga emergencies po na kailangan na first aid, wala po siya. Yun po. Malimit dahil dahil nga sa layo ng Matula-Tula, kapag nagsabay-sabay na ang emergency, so ang ginagawa namin minsan, tumatawag na kami ng ibang ambulance, like sa MHO dahil yun ang katuwang namin para sa pagpapadala ng tulong sa ating mga pasyente. Tumatawag kami, minsan hindi available. Ito po yung actual na susi nitong ambulansya po, mga kapatid. Kapatid na Sandy, Attorney Sandy, mga kapatid po, mga taga-barangay Matula-Tula. Sa ngalan po ni Kuya Daniel at ng lahat ng mga kapatid sa MCGI, tanggapin nyo po itong mismong magpapaandar dyan sa ambulansya na yan.
Salamat po sa Diyos, kapatid. Ito po ang iba't ibang mga dokumento na kaakibat ng legality nitong sasakyang ito, ng ambulance na ito. All original po ha, Chairwoman, please. Mula po kay Kuya Daniel at sa mga kapatid sa MCGI, pakitanggap niyo. Salamat po sa Diyos. Pagbati po ng kapayapaan at pag-ibig mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Salamat po kay Kuya at sa inyong mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Ay, napakasaya po namin, lalo na po kami, mga naglilingkod sa barangay namin. Anong mga oras, kahit magsabay po, hindi naman po dalangin na magsabay po pasyente. At least, may komportable na po kami sa sakyan na magagamit, na meron na po siyang higaan, may bed na po siya, o may oxygen na rin po siya, na magagamit kami dun sa aming barangay. Kumpara ho sa aming ngayon emergency vehicle na talagang naghahanap pa po kami ng mga folding bed para mahigaan ng talagang pasyente, ng talagang emergency po. Napakalaki pong tulong. Una-una, hindi po ako mag-aalinlangan kung sakaling kinakailangan po akong personal ng service po ng ambulansya. Napakadali na po dahil napakaaluwa na po ngayon namin sa barangay namin, lalo na't kompleto po yan, overloaded po yan yung sa lahat po ng mga emergency appliances. Kompleto, maayos, tapos hindi na kami ganun mahihirapan dun, lalo na sa pagbuhat. Doon tayo nahihirapan sa pagbuhat ya. Sa pagsasakay ng pasyente, kung paano ba talaga kami, kung paano namin niaangat. Minsan talaga kasi yung ambulance namin na ginagamit, uupo lang dun sa upuan. Ngayon, kita namin napakalaking tulong yun sa amin dahil gawa ng agad-agad makatutugan naman namin yung mga pasyenteng hihingi ng tulong sa amin. Kaya maraming salamat po talaga sa MCGI. Opo. At talagang kami ay napagkalooban ng ambulance. At saka naging kasangkapan din po yung attorney po namin, ang kapitan din po namin. Si Attorney Cindy, para po kami magkaroon ng isa po pong sasakyan na ganun. Napakalaking tulong po. Unang-una, hindi lang po siguro ito sa aming komunidad, sis. Almost 4,000 po na residente namin. Mahigit 1,000 po doon ay katutubo. At mas lamang po ang humihingi ng tulong na medical ang sa mga katutubo. So, priority po talaga namin with the barangay ambulance po. Hindi na po kami kailangan mag-coordinate pa sa municipal health office. Kailangan namin panandalian. May tatakbo na po kaagad sa ospital, masasagip ang buhay na dapat masagip. Salamat po sa Diyos, salamat po sa MCGI, salamat po kay Kuya Daniel, sapagkat pinagkalooban po ang aming barangay na ganito. Sa ganun po, parang pakiramdam po ay magiging ganap yung serbisyo naming medikal sa aming mga kabarangay. Dahil na doon po lagi yung pangamba na pag kinakailangan namin yung ambulansya, hindi po agad namin ma-provide. Talagang kailangan madami pa po kaming pagpapaalaman. Ngayon na nandyan po ang ambulansya para sa barangay. Parang sobrang sarap po sa pakiramdam na isang tawag na kabarangay mo, may ipoprovide mo agad. Pero syempre po, ito po ay hindi lamang sa mga kabarangay ko. Sabi ko nga po doon sa aming mga barangay officials, ito ay hindi limitado sa barangay lamang. Kung kinakailangan ng ibang taga-barangay, kahit hindi taga-pola, basta kailangan ng ambulansya, hindi natin pwedeng ipagdamot. Kasi ito ay paraan ng Diyos para tayo po ay tsaka. Habang tumatagal ang panahon, may mga hamon na tahimik nating hinaharap tulad ng unti-unting paglabo ng paningin. Sa Mozambique, isang optical mission ang nagbigay linaw sa buhay ng mga opisyal ng barangay. Isang simpleng tulong na nagbubukas muli ng mas malinaw na pagtingin, hindi lang sa paligid, kundi pati sa patuloy na paglilingkod. Ang bayhu ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa bansang Mozambique. Katumbas ito ng barangay dito sa Pilipinas. At sa mga komunidad na ito, may mga tayong leader na naglilingkod sa kanilang mga kababayan. Sila ang unang takbuhan ng mamamayan sa usaping kaayusan,
kapayapaan at pagkakaisa. Araw-araw ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Ngunit sa kabila nito, marami sa kanila ang nahaharap sa sariling hamon. Karamihan ay matatanda na at matagal nang nagsisilbi. Sa kabila ng kanilang posisyon, hindi pa rin sapat ang kanilang access sa serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang simpleng pangangailangan, ang makakita ng malinaw. Eu venho sempre a reclamar da minha visão e queixando sempre da minha vista. Então eu falava de ir para o hospital, não sei o que, mas Verdade, porque já há um bom tempo ando sem óculos. Sem óculos, tive sempre preocupações na leitura. Há muitas pessoas que têm problemas que não conseguem ter óculos, às vezes porque não têm valores. Para sa iba, simpleng gamit lamang ang salamin. Ngunit para sa kanila, ito ay isang pangarap na matagal nang hindi natutupad. Bilang tugon, nagsagawa ang MCGI Cares ng isang optical mission. Alay para sa mga lingkod ng bayhu. Higit pa ito sa isang simpleng serbisyo. Ito ay pagkilala sa kanilang sakripisyo at dedikasyon sa iba. Em nome da estrutura do bairro, levei uma mensagem de alegria. Estou muito feliz com esta igreja, que continue a apoiar mais. a forma deles de atender aqui é muito especial, que é a coisa mais importante mesmo. Que eu gostei muito, foi bem recebido e estou a gostar do trabalho que está se fazendo aqui nesta comunidade. Foi bem atendido. Hoje em dia já tenho óculos, não tinha óculos, estava sofrendo na vista, mas já foi tratado, foi observado, foi oferecido óculos que vou conseguir ler, que não conseguia ler. Sa simpleng tulong, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Mas malinaw na paningin, mas mahusay na paglilingkod sa kapwa. Nós, como estrutura do bairro, vamos apoiar, vamos acompanhar paulatinamente o vosso trabalho, que é o nosso trabalho também. Mas é benéfico, é positivo o trabalho feito pela direção da Igreja MIDI. Sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan, makikita ang mahalagang papel ng paglilingkod. Ang bawat lingkod ng bayhu ay may pangangailangan ding dapat tugunan. Sa pagtulong sa kanila, pinapalakas ang buong komunidad. Bago po tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Paano ba natin malalampasan ang mga pagsubok o mga kapighatiang nararanasan natin sa buhay? Pakinggan po natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Sa buhay, merong mga dumarating na mga kapighatian. Ang tawag sa Biblia, mga kapighatian. Darating yun sa buhay ng tao. Lalo na pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, maraming mga pagsubok, mga kapighati ang dumarating. Pero paano tayo magiging matibay doon? Ito ang sabi ni San Pablo sa Roma 5:3. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nanala lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Alam mo kapatid, yung kapighatian, titignan natin sa parang sa isang perspektibo na para bang masama, parang masama sa atin. Pero
ang kapighatian pwedeng magturo sa atin ng kabutihan. Yung mga nai-encounter natin sa buhay na challenges, mga kapighatian, kung tawagin sa English, challenges, nakakapagpatibay yun eh. Sabi ni San Pablo, nagagalak tayo, yung mga Kristiyano noong una, natutuwa pagka may dumarating na kapighatian. Nalalamang ang kapighatian, gumagawa ng katiyagaan. So yung kapighatian, pagka ikaw nagtitiis, nakakapagpatibay sa iyo yun eh. Lang yung isang nagbabarbel, Pag nagbabarbel ka, sasakit ang katawan mo. Pero pagka tiniis mo yon, tituloy mo, naaalis yung sakit, lumalakas lalo ang katawan mo. Nakakapagpalakas. Yung hirap ng katawan, nakakapagpalakas ng muscles yun. Yung lagi kang pagod, lagi kang nagbubuhat, palakas ka ng palakas, hindi mo napapansin. Ganon din yung mga tinatawag mong hamon ng buhay. Kung yun ay haharapin mo na meron kang pagtitiwala sa Diyos, meron kang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, pag tinulungan ka ng Diyos, magiging dahilan yung mga kapighatian na yun para ikaw ay mapatunayan. Yung mga pagsubok, mga kapighatian, mga challenges, mga temptation, mga tukso, magpapatibay sa iyo yun. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Napakaliwanag nun, pagka nagtitiis ka, ay tatanggap ka ng reward, tatanggap ka ng gantimpala mula sa Diyos. So, paano ka magiging matibay? Harapin mo. Endure, kapatid. Parang nagbabarbel, kahit masakit na yung muscle mo, tuloy mo lang at maaalis yung sakit at titibay ang muscles mo. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang isyu ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo po ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating pong programa. Kung loloobin po ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan. Dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.